Hello, good day po sa ating lahat. Muli, nandito si Sir Juming para magbigay ng kanyang pananaw ukol sa mga nangyayari sa kasalukuyan. Napakahalaga ng pitsang ito sa ngayon, June 15, 2024, dahil ito yung sinasabi ng China na magmula sa date na ito, huhulihin nila yung mga mangingisda na pupunta dyan sa West Philippine Sea. So, ang ibig sabihin ay hindi lang yung mga Pilipino na fishermen, kundi yung mga iba pang mga mangingisda from other neighboring countries. Okay. Ngunit, the good news is, so far, wala pang mga balita na may sinita o hinuli ng mga mangingisdang Pilipino. Although, hindi natin alam, baka may mga pangyayari na hindi naibalita. Ngunit, kanina, sinubaybayan ko yung mga nangyayari. Tinitignan natin yung mga updates sa social media at saka sa mainstream media. Ngunit wala pang mga balita na ganyan, ano? Okay, so that's a good thing. Ngunit tinitignan ko rin na baka naisip din ng China na mali yung ginagawa nila. Unang-una, yung mga lugar na yan ay hindi naman sa kanila based on international law. Kaya baka napag-isip-isip nila na yan, hindi na lang ipupurso. Pero hindi tayo sigurado dyan. Baka mayroon naman silang ibang estratehiya o ibang plano para masakop itong maritime domain na ito. Okay. O kaya'y baka rin sa totoo lang, baka rin takot din sila. That is a possibility. Why? Kasi yung Pilipinas ay mayroon ng matibay na alliances with some like-minded countries. Halimbawa, ang United States, ang Japan, South Korea, Canada, Australia, at iba pang mga bansa. Kasama dyan ang European unions. Okay, so kanyan. Very powerful group of countries yan kasi combined sila militarily. Kaya, yun. Siguro, baka yun ang state of mind o naisip ng mga Chino na pabayaan na lang yan. So, pag ganun nga ang nangyari, it's a very good news. Dahil baka maglaylo na ang mga Chino. Ngunit ganun pa man, subaybayan natin. Tignan natin kung ano pa ang mangyayari in the future. So, sabi ko nga, baka may ibang strategy o may ibang plano, may ibang course of action na gagawin ang China ukol dito. Okay? At saka sana nga ang pan na ito, ang sigalot na ito ay hindi mag-lead sa war. Kasi sabi nga natin, sa gera, actually, walang manalo. Lahat ay talo.
manalo ka man, ngunit marami kang mga casualties, maraming mga nasirang infrastructure, then parang talo na rin. Okay, so ayan, subaybayan natin, abangan natin yung mga mangyayari. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Buhay tayong mga Pilipino.